Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, broadcaster, vlogger from Albay, Bicol Region. Dito muna po tayo sa ating joke time. Padala ni Cesar Alagao. Kwento ito ng mag-asawa na nag-away kasi napakasipag ng lalaki. Pati yung trabaho, dinala sa bahay. Kaya inaway ng asawa, pinalayas po. Kaya wala siyang nagawa, pumunta doon sa kanyang kumpare. Eh sabi na dyan sa kanyang kumpare, Pards, pwede ba akong makituloy muna dito sa inyo? Oo, Pards, bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Kininto niya po, dinala ko niya sa bahay yung trabaho ko. Inawayan niya ako ni Mrs. Bakit anya pare, inaway ka? Di ba dapat matuwa? Ano ba yung dinala mong trabaho sa bahay? Sagot ng kumpare, dinala ko niya sa bahay yung iniimbalsama kong patay. work from home. Imbalsamador pala po. Pwede ba yun? Dinala sa bahay yung pag-imbalsama. Anyway, joke man lang po mga kababayan. Parang imposible naman. Anyway. Imbalsamador pala po. Dinala sa bahay. Talagang palalayasin ka ng asawa mo. Matik na po. 200 pesos. Send mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabonot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, qualified ka pa rin sa ating grand draw sa December po, 10,000 pesos yung cash prize. O ngayon mga kababayan, 5 days na lang kaya magiging makulit na po ako sa pakikiusap sa inyo. Iboto po natin number 1. Number 1 sa balota, Benhur Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi na pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, asa pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Di ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Yung mga mayors po dito sa amin. At lahat yata ng mayors kasi napalapit yung ating kandidato mga kababayan sa mga mayors, governors, congressmen. Kasi dati sa Dina mayor, dating congressman at dating DILG secretary, MMDA chairman. And because of that wide experience mga kababayan, talagang sinusupport siya ng mga mayors po. Kaya tumaas mga kababayan yung ratings ni Abalos. Yan sabi dito sa balita, abogado.com.ph, Benhur Abalos, I'm statistically within the magic 12 in Senate race. Trajectory is good. I came from number 35. I crawled my way to the position and statistically I'm within the magic 12. Medyo madami nga lang kami. So this is the last final post and the trajectory is very good. O di ba? Laking tulong po yung endorsement ng mga LGUs at pati nakatulong pati yung mga artista po, si Vice Ganda, si Jay Cuenca, si Ai de las Alas, napakarami pang mga artista mga kababayan ini-endorse si Ben Abalos. Sabi kasi ni Vice Ganda, kaysa naman ngaya anya masingitan ng mga walang kwenta. Tama po. Patiliga ng mga barangay nasyonal, Ben Abalos po. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia.
20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Ayos pa. Anyway, dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Pahingahan muna natin si Sara Duterte kasi nakakasuya na. Paulit-ulit man lang po yung sinasabi. Kaya lang, itong topic natin, baka i-blame naman po ni Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano niya, Mr. Maravillas yan? Yung sa tatay niya kasi ito yung latest na balita ngayon. Yan o. ICC dismisses Duterte Camp's bid to excuse two judges from ruling on jurisdiction. Knockdown agad po. Ngayon, dahil sa dininay po ng ICC, yung request ng kampo ni Digong, baka sabihin naman po ni Sara, in-influensya na niya ni BBM. Lahat po ng mga trouble nila sa buhay, isinisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung latest po, yung kay Pulong, pati yung kasong final, mga kababayan ng isang pribadong complainant na binugbog allegedly ni Pulong, ang itinuro ni Sara, yung ating Pangulo, pinulitika daw. Political attacks. Malamang ito, sabihin ni Sara, political attack sa kanila at may kinalaman yung ating Pangulo sa pag-deny ng ICC. Malamangan niya, Mr. Maravillas. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Ayan siya. The International Criminal Court's pre-trial chamber has dismissed a request from former President Rodrigo Duterte's camp to excuse two judges from ruling on the tribunal's jurisdiction over the case for his bloody war on drugs. Sa 4 na pahinang desisyon, yung ICC rejected the defense invitation for excusal ng mga ICC judges na si Ryan Adelaide, Sophie Alapini Ganso at saka si Maria del Socorro Flores Laira. Sabi ng pre-trial chamber, hindi niya ito allowed under the rules and is procedurally improper. Reject agad po. Nakapuntos ka agad mga kababayan yung prosecution. Kita ninyo, supalpal agad mga kababayan yung defense ni Sara Duterte. Ni Digong. But anyway, si Sara Duterte ang nagkuha ng defense lawyers para sa kanyang tatay. Duterte camp, after submitting the challenge to the ICC jurisdiction, filed the invitation to petition the presidency for a partial excusal from exercising their functions and the pre-trial chamber 1 on the specific issue of the jurisdiction. Argumento ng mga abogado ni Digong na itong mga judges daw, si Alapini Ganso at si Flores Laira, should be excused due to the possibility of perceived bias. Gustong ipatanggal yung mga judges. Sabi ng ICC, that is improper. Gusto mong ipatanggal yung juez? That is not allowed under the rules. Hindi siguro nag-research yung defense na hindi pala yun allowed sa rules ng ICC. Masamang pangitain mga kababayan. Doon pala. Kasi ang sabi ng ICC, that is procedurally improper, hindi tama. Anong bias-bias ninyo? That is not allowed under the rules and it is procedurally improper. Hindi tinanggap yung argumento mga kababayan ng defense lawyers ni Digong. Yan sabi dito, yung argumento.
due to the possibility of perceived bias as both previously approved the preliminary investigation against Duterte in the same Philippine situation anya. Ngayon, the pre-trial chamber however ruled that under Article 41 anya nitong Rome Statute and relevant procedural rules, only the concerned judge may seek excusal directly before the court's presidency. This is anya different from a disqualification which may be sought by the prosecutor or the person being investigated through a request before the presidency. Sabi po ng ICC. Nasupalpal agad mga kababayan yung defense lawyer ni Digong. Sabi po ng ICC, parties anya to a case cannot petition for a judge's excusal because such a move lacks procedural propriety. The possibility niya for that person to invite or request judges to seek excusal before the presidency is thus not contemplated in the statutory text as stated by the presidency. No preemptive request may be made by the parties that a judge requests his or her excusal, and such course of action lacks procedural propriety. So, the pre-trial chamber dismissed the defense request in limine, meaning without further consideration, and will proceed to address the substance of the jurisdictional challenge. Final po, without further consideration pa. That is final. Hindi na sila mag-entertain ng anumang consideration. No more further discussion. So ordered, Your Honor. Mr. Chair, kung sa Congress, sarado na. No further discussion, no further consideration. Ano kayo ngayon? Ito mga masamang pangitain mga kababayan. Yung petition nila, lalo yung sabi nila na dapat i-dismiss yung kaso kasi walang jurisdiction yung ICC. Malabo po. Malabo. Lalo pa mga kababayan, yung mga sinasabi nila na kinidnap yung gobyerno anya ng Pilipinas, kinidnap si Digong. Lalo yun magpapalabo. Napaboran sila mga kababayan ng ICC. Ngayon, yung mga DDS po na sige ang rally doon sa harap ng ICC, pinatalsik na po, in-evict ng mga authorities. Ayan that's local, say, no more bodots. Duterte supporters booted from ICC Park. Yan good news for the neighborhood near the ICC Detention Center in The Hague. The Dutch police instructed the ragtag DDS crowd to vacate the small park where they dance the bodots and chant their prayers. Sabi yan mga kababayan ni Joel Vega, isang Philippine-born Dutch national na nag-initiate ng online petition against former presidential spokesperson Harry Roque's asylum application sa Netherlands. Sabi po ni Joel Vega, this is a victory for peace and sanity in the neighborhood. Kasi nadamay po yung Dutch neighborhood, yung mga locals doon, nadamay sa kaguluhan na ginagawa po ng mga DDS. Ang ingay-ingay nila doon sa surroundings. Di ba? Ngayon, galit na galit po si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, mag-Amerikana ako. Roque to confront Dutch police over DDS eviction. I-try mo, bitbitin ka doon. Baka isama ka na doon sa kulungan ni Digong. Di ba? Yan grabe na stress ni Harry Roque. Aros yung itsura po, naagnas na po, mga kababayan. Laki kasing problema yung kanyang kinakarap. Wala sila dating problema. Pumasok sila sa gulo. Ito na sila ngayon, patong-patong na kaso po. Pero hindi pa rin matigil yung pagdadaldal ni Harry Roque. Walang kadala-dala. Sabi ni Harry Roque, hindi ko maintindihan kung bakit hindi na sila pinapayagang manatili sa Duterte Park.
Duterte Park. Pinangalanan na po nilang Duterte Park, yung lugar doon sa Netherlands, sa Dahig, harap ng ICC. O galing China po. Yung China, yung mga territories natin, pinapangalanan po ng Chinese, tapos ikiklaim sa kanila. Yun na rin mga kababayan. Nawaan si Harry Roque. Yun na rin ang ginagawa niya. Duterte Park daw. Yan. Hindi ko niya maintindihan kung bakit hindi na sila pinapayagang manatili sa Duterte Park. Bukas magsusot ako ng Amerikana at kakausapin ko formal ang kapulisan ng Dahig. Nabaliw na rin po si Harry Roque. Natulad na rin kay Sara Duterte. Nasabi ni ang nagsabi nito si Ramon Tulfo, certified na niyang baliw. Kung ano-ano ang pinagdadaldal. Lahat na lang sinisisi sa ating Pangulo. Lahat ng mga trouble na kinakarap ng pamilya niya, ang tinuturo yung ating Pangulo. Tapos ngayon si Kitty nag-declare na isa niya akong 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Papasok na rin siguro sa politika. Baka tatakbo pong senador sa 2028. Senador ni Sara. Hindi pa pala po yung senador kasi bata pa. Baka tumakbo sa local position muna, councilor, kasi hindi man pwedeng congressman, 25 yung congressman. Aldes 25 years old po. Papasok na rin sa politika siguro. Doon muna sa Davao para someday pwede na siyang lumaban. Anyway, balikan natin si Harry Roque. Sabi rito sa balita, he slammed Dutch authorities for banning DDS from what he called Duterte Park, a small space just minutes away from the ICC. Sige lang, Harry Roque, nakamonitor yung mga Dutch authorities sa behavior mo. Malamang talaga di ma-approve yung asylum application. Sa sama ng ugali mo. Di ba pa? Binabanatan mo pati yung mga Dutch authorities. Pagkatapos, may pending application ka for asylum. Tapos, yung lugar dyan sa harap ng ICC, pinangalanan mo ng Duterte Park. O, di ba? Sabi rito, hindi malayo na mga kampo ni Juma Sison ang mga nasa likod dito. Referring to the late founder of the Communist Party of the Philippines, yabang ng Netherlands sa human rights, pero pagtatabuyan kami. Binakbakan na niya yung bansa, mga kababayan, kung saan he is seeking asylum. Talagang may diferensya po. Nasira na yung tuktok ni Harry Roque. Asa ka pa na papaboran yung application mo. The incident stems from the Facebook post by Joel Vega, a Dutch national of Filipino descent, who announced that the eviction of DDS protesters as a win for peace and sanity. Banat ni Joel Vega, masarap ang buhay ni Roque sa Europe habang nagpapakahirap ang kanyang mga supporters. But Roque likened the situation to the Philippines' own freedom parks by arguing that similar public spaces should exist in the Netherlands. Sabi ni Harry Roque, hindi tayo papayag ang yabang-yabang ng Netherlands na sila ay capital ng human rights tapos pagtatabuyan nila kami. Hindi pwede yan. Bukas na bukas din. Talaga, asikasyon ko yan. Isa yung napakayabang po, mga kababayan. Kaya nga, nagkabol-bolong kanyang buhay po dahil sa sobrang yabang. O di ba? Yan ang inabot niya ngayon. Patong-patong na kaso dahil sa sobrang kayabangan. Pagkatapos, hindi man niya kayang harapin pala yung investigasyon ng Quadco. Kaya tumakas. Ngayon, may kaso pa din siya.
inasuhan ng mga kababayan ng DOJ, qualified human trafficking. Pag lumabas na yung warrant of arrest, kakalad ka rin na siya ng Interpol pabalik dito sa Pilipinas. Di ba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mahinang po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.